Dahil sa mga NPA na yan, inupuntahan yung pamilya kami sa Davao, tinatakot ang parents ko na sasama ko sa kanila mga NPA. Pero hindi kami nag-give in, kaya dumayo talaga ako sa PNA. Kaya hanggat buhay ako, hindi ko atrasan yung mga NPA na yan. Bahala ko kung ano yan. Ang dami ko lang dinaan ng gira doon sa Mindanao, laban sa mga NPA na yan. E ngayon pa, senador na ako, pwede ko na gamitin yung legislatura para labanan sila. Yung gamitin natin ito ngayon. Kaya sabi ko, ma'am, baka tamaan ka ng kidlat dyan sa sinasabi mo. Mag-cover ka dahil alam ni Lord na kayong mga komunista hindi naniniwala sa Diyos. Dahil ang komunismo, communism is a godless ideology. Hindi naniniwala sa Diyos yan. Tapos itong kupal na ito, ginagamit pa yung Ten Commandments ni Lord. Sabi ko ni Lord, thou shalt not kill. Akala mo, naniniwala sa Diyos itong mga gago na ito na mga komunista. Sabi ko, tatabaan ka na biglas dyan. Sige, mag-cover ka dyan. Sinakyan nga kasi yung sinabi ni Pangulo BBM na kami daw, yung linya naman namin sa PDP ay mayroong bahid ng dugo yung kamay dahil sa magkang. Sabi ko naman, suna. Hindi ko kinakahiya ko yung kamay ko ay may bahid ng dugo. Basta yung dugo na bahid sa aking kamay ay dugo na nanggagaling sa masasamang tao. Gagawin at gagawin sa mga. Yung dugo na yan, kinakailangan madumihan yung aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens, itaga niyo sa bato. Ano nyo? Nakakalungkot po ang nangyayari ngayon. Tingnan ninyo, everyday sa social media, makita ninyo, very proud itong mga adik. Binablog pa nila yung kinapagagamit ng shabu. Nakita ninyo? Kahit saan-saan nagkakalat, gumagamit na shabu ang yaman nila. Hindi ko alam, sir, na minsan pa na-invite lang ako, sir. Ganun ang amo nila. Anong napakasamang implikasyon nila? Hindi ko po alam yung kasunod po. Itong mga tao na ito, akala nila yung paggagamit ng shabu ngayon ay yan na ang sasabi natin new normal. Normal na yan, parang legal na ang paggamit ng shabu. Then, very proud silang ipakita sa buong mundo na sila gumagamit ng shabu. Anong pinakamasama na mangyayari na natin? Wala tayong control sa internet. Ang mga bata na nag-scroll up, scroll down sa internet, nakikita nila yan. Ano ngayon ang maitatanim sa utak ng kabataan? Uy, sikat pala ngayon. Yamaguchi nag-alap shoutout. Gumagamit ka na siya. Kumikita ka pa, may content ka, content creator ka. Gumayaman ka dahil maraming views. Kumikita ka. At inisipin ng mga bata, natural lang yan, normal lang yan. So ano magiging kinabukasan ng Pilipinas? Wala na. Lukok tayo dito sa problema natin sa illegal drugs. Ay punto kung saan tayo pupunta rito. Bakit? Gano'n, kung nangyari. I did not elaborate. Pero lahat ng pulis na makausap ko, sabi ng pulis, sir, hindi kami ang pahiro-hiro ngayon, sir. Dahil buntot mo, hila ko. Pag kami magka-problema, wala kami backup na klaro kung sino tutulong sa amin. Kaya sige lang, kung ano mangyari. Alam mo, nagtahimik na yung ating mga kapulisan, pero masama ko yung nila. Masama ka. Pero sige lang. Kaya ako'y nakikiusap sa inyo na sana kung ako yung kabalik, talaga siguruhin ko na ibalik ko yung pag-file ng aking proposed measure yung pagbabalik ng death penalty sa mga high-level drug trafficking. At kung itong buong team namin ay tulungan ninyo makalusok, sigurado ako, susuportahan nila ako na mapalusot natin yung batas na ito. Bakit ako insisting dito? Dahil kahit very controversial ito. Controversial in the sense na marami ko